Mild spoilers are present in this episode. Third World Cinema Club. So hi guys, welcome to yet another episode of Third World Cinema Club. I'm John Tawasan from the blog Present Confusion. Hi, I'm Princess Kinok from Film Police Reviews. We have a very voluminous guest list for today, no? So I'll just go through them one by one. So we have the two co-writers or writers of the JP Habaks Dito at Doon. First one is Alex Gonzalez. Hi guys. This is her first film actually. That was produced. So Oo. congratulations! Wow. Thank you. And then her co-writer, Yay! Christine Barameda. Hello po, magandang gabi. Yes. And then we have the cast of Dito at Doon. Firstly, from films such as Tol, Elise, The Right Moment, we have Victor Anastasio. Hello. Yan. Yay! From acclaimed online series Gaya sa Pelikula, we have Yesh Borse. Hi. Yan. And then our two leads recently from films such as Lawrence Fajardo's Kintsugi, On Vodka, Beers and Regrets, Isang Daan Tula para kay Stella, and Motel Acacia, we have JC Santos. Hello everyone sa mga nakikinig at mga nanonood ngayon. Kamusta kayong lahat? Yan. And finally, rounding out the cast, we have Famas and Gawad Urian awardee for Best Actress, star of films such as, again, Elise, Babae at Baril. We have Janine Gutierrez. Hi guys, good evening. Thank you for having us. Yan. And finally, we have the director of the film, director of such films as I'm Drunk, I Love You, Sakaling Hindi anong tawag dito? Sakaling hindi maging tayo. Maging tayo. Ay, si Danan yun. Ay, si Danan. Inspired lang. Inspired lang. Travel. Sa Baguio kasi. So this, Dito at Doon is, if I'm not mistaken, third film, right? Yes. JP Habak. Yan. Hello. So, yun, Dito at Doon. First of all, congratulations guys on the film. And I guess just to start off, starting with JP and then with the cast and the writers, of course the writers also. How did you conceptualize the film? Parang how did it come into being? So would anyone like to start? I think yung writers yan, si Alex at Christine. Yeah, Alex and Christine. Yan. Inspirations. Ganyan. Pero paano ba to? Nakakatuwa din kasi kung paano siya nangyari. Parang tumawag sa amin yung producer, si Omar Sortihas. Tapos sinabihan niya kami ng one-sentence storyline na gusto ko ng love story na pandemic set pero hindi sila magkikita. Ay, pwede ko ba? Spoiler alert. Pero hindi, sige, okay lang yun. Okay lang. Pero, so technically yun, may certain parameters na binigay for their love story to develop. So, nung binigay yun sa amin, which was like, May, no? Christine? May. Tapos sabi niya, kaya niyo bang magawa yung script in like 5 days? So kami parang, ha? So yun, so medyo, yun, nag-work naman so far nung dine-develop namin yung first draft. Oh, okay. Christine, how about you? Ano nga ulit yung tanong? Sorry. Yung how did you parang conceptualize the idea behind Dito at Doon? Ayun. Well, maliban dun sa initial na parang points na kailangan naming ma-hit for the film. Ito yung buhay natin nun eh. I mean, hanggang ngayon. Yeah. So like, actually ako iniisip ko din if, yun nga, having
having released the film now is a good time. Parang lagi ko siyang iniisip. Kasi nga, parang hindi ko alam if it's a better experience kung hindi na natin siya nararanasan ngayon. Like, parang nostalgic na lang siya in a way. Versus pinapanood natin siya, pero nangyayari pa rin siya. Like, parang ano na lang siya. Parang sobrang mirroring na lang yun nangyayari. Pero, ayun. Pero nung sinulat naman namin to, medyo hopeful naman kami na hindi siya tatagal. Pero, Hindi namin naisip parang a year from now na pag i-release na siya, naka-pandemic setup pa rin tayo. Kaya parang... Okay, ayun. So, ikaw naman, JP, parang how are you approached to direct this film? And how did you visualize kung paano mo siya i-approach as a director? Sorry, ang ingay ng aso ko ata. Sige, go lang. Ngayon lang yan. Kasama yan sa It sa comes with mga problems during the pandemic. Either manok, aso, kapitbahay. Ayun, yung actually, hindi pa ako on board nung kinikwento sa akin ni na Alex. Wala namang tayo pa yung title. Tapos, pinabasa lang nila sa akin. Tapos, parang gusto ko siyang i-direct. So, sina Alex siya si Christine, parang game din naman sila, ganyan. So, sinabi ko na kay Omar na gusto kong gawin. Kasi wala pa namang on board din na director for the project. Tapos, yun, game naman. Tapos, nung na-on board na ako, nung binabasa ko na yung script, kasi yun yan, siya, parang how it was written, pang computer screen talaga siya na format like this one. Ganun yung pagkakasulat sa kanya. Last year, nung nag-start yung lockdown, yung akala ko 1 month lang siya, ganyan. So, panay ang binge watch ko, baka sakaling matapos agad. Kaso hindi nagtuloy-tuloy siya. So, isa sa mga napanood ko na series ng yung Sense8. Tapos, ang ganda kasi ng pagkaka-execute sa kanya dun sa series na. Tapos parang isip ko, baka possible siya na maging treatment for this film. Tapos, yun, kinonsult ko sa writers, sa producers. Tapos yun, game naman sila. So, yun. Oh, okay. Yun. And I guess for the actors, no? How did the casting process go about? Was Janine and JC the first choice for the main couple? And how about rounding out the rest of the supporting cast? Kasi aside from you four, parang si Lot lang tsaka yung delivery driver yung natatandaan ko. Parang sobrang liit nung cast niya eh. Kasi, very small scale production. Hindi pwedeng maraming tao. So, how did you go about choosing the leads and the cast for this film? Actually, hindi sila yung original na planong cast talaga for this. Kasi yung cameo. Kasi yung original script, yung characters, early 20s. Hindi ko naman sinasabing matanda na sina Janine, sina JC. Rico. Hindi ko naman sinasabing matatanda na sila. Inulit pa. So, pero yan, hindi yun yung, hindi ito yung original na plano na cast. As in younger, like yung mga college student, tama ba, Alex? Kasi mga sa 20, as in early 20s, iba, 2021. Oo. Parang noong una nga si Lynn, parang 19 lang ba? 20, parang ganon. Super early 20, ganon. Yeah. Tapos 23 ata si Calorie. Oo, tama. So yun, ganun kabata yung original. Tapos parang, syempre, hindi man maiwasan na yung sa development, maraming mangyayaring pagbabago. So hanggang sa umabot na nasa ganitong age na si Len tsaka si Kalay plus yung friends. Mm-hmm. So nung na-finalize na namin yung script na gano'n na yung characters gano'n na yung bagong characters. Ang unang na-onboard talaga ay si JC. Kasi siya yung unang-unang onboard. Tapos, nag-isip na kami kung sino yung hindi pa nasasaktan ni JC sa pelikula. So,
So yan, tapos parang nung nabanggit yung name ni Janine, sabi ko, parang bagay. So yun. Tapos kinontak na si Janine. Tapos first choice din talaga sa friends, si Victor tsaka si Yesh. Ang nahirapan lang kunin actually si Victor kasi sobrang busy daw. Wow! Sobra. I had a lot of movie offers at that time. Wow. Hindi na siya. Joke lang. Actually, Victor, try kitang kunin dati. Kasi hindi ko alam sinong kukontak eh. Kasi parang sabi, ay, busy yan, gano'n. Joke lang. Sige, wag. Wag muna. You know, ribbon cuttings. Birthday parties. Blowing up the candles. busy. Pero yun, actually yung sa characters ni Mark tsaka ni Joe, parang sila nga yung first choice, si Yes tsaka si Victor. Tapos parang nagkaroon ng mga conflict sa schedule, ganyan. Tapos parang nagbato ng ibang names. Tapos sa kanila pa rin bumagsak. I think it's meant to be. Yes. Ayan. So, siguro moving to the next point, no? Yung isa sa mga napansin ko regarding dito at doon was, kasi di ba yung mga quote-unquote pandemic cinema or productions made during the pandemic, they were made with this aesthetic na parang video conversation like we're doing right now, and then, you know, switch between ganon, na pinopularize ng films like Hello Stranger or Game Boys, diba? But dito at doon, you actively tried to parang gusto niyong iba yung approach niya eh, in which your these video conversations, you're framing it as if they're going on in one space. Kaya doon sa sinulat ko, yun yung napansin ko, parang is trying to parang diverge from that. So could you tell me about the creative process behind yun? Yung kaya naging ganun yung decision din for the treatment. Kasi nasubukan, parang nag-shoot din ako ng short film last year na computer screen format. Tapos parang mas nahirapan akong gawin siya kesa yung physical shoot. Kasi yung ang dami kong gusto sanang gawin kaso hindi ko magawa kasi wala ako doon sa bahay ng artista, ganyan. Tapos feeling ko yung pinakamalaking challenge kapag sa ganong klaseng setup ay sa artista kasi imbis na acting na lang yung pagtuunan nila ng pansin, isipin pa nila yung design, yung camera setup, makeup, ganyan. So, kaya ko rin, napag-usapan din namin ng producer, ni Omar, na since mag-shoot na rin naman, shoot na rin siya, gusto rin din ni Omar naman na gawin siyang mas maganda, mas maayos. So, sinuggest ko na kung sana mag-physical shoot na lang tayo tapos isipan ko ng treatment na hindi masasayang yung pagpunta namin sa location, ganyan. So yun. Tsaka feeling ko kasi yung mga computer screen na treatment, feeling ko ang nawawala talaga doon yung connection ng actor sa isa't isa, sa isang eksena. Na wala. Na meron kapag, kapag physical nga yung connection nilang nung mga eksena. So ayun, so talagang pinilit ko rin na gawin siyang ganun na yung shoot instead of computer screen format. Yun. Ito naman, next question for the 4 actors. So Victor, Yesh, JC, and Janine, no? Could you give me could you tell us parang what it was like filming with lockdown restrictions? Did you have to do swab tests regularly and so on? Sino gustong mauna? Janine. Si Janine. Oh, Janine daw. Binolunteer as tribute. Okay, maging classmate ko si JC. Si Janine po, alam yung answer. Janine, anong sagot?
Yes, we had to follow yung mga bagong protocol nga. Of course, swab muna bago work. Tapos naka-bubble kami, so bawal lumabas. But at the same time, nakatulong siya sa bonding namin. Yung mas naging madali ipakita na matagal na kami magkakaibigan. Dahil nga talagang sama-sama kami ng brutal. Ayun. So, so within a closed space, no? And also, there was a scene doon sa pelikula na parang may tawag dito, may parang may soap opera on TV. Tas kayo, si JC tsaka si Janine din yung nandun sa palabas. So, parang artifact yun of having so little cast. Tama ba? Ano? Ano? Hindi alam sa sabi. So little task? Oh, so konti lang yung cast. Oh. Wala masyadong artist, yung wala masyadong actors. So parang sila din yung play. Actually, sinuggest yun ni na Christine tsaka ni Alex na kung pwedeng sila na yung gumanap din na actors ng teleserye. Tapos, game naman ako. Oo. Go, Alex. Ay, wala lang. Actually, one of my favorite sequences yun yung telenovela. It's parang ang fun niya kasi isulat. Tapos, naisip din namin ni Christine nung bine-brainstorm namin na parang, okay, paano kung si JC and Janine din yung artista ng telenovela? Tapos, parang may pagka-meta na parang joke, fun, ano ba, parang, hindi mo Easter egg, pero parang fun in fact, I guess. Ang saya lang niya makita na parang, sila rin yung artista doon sa telenovela. Oo, kasi, kumbaga parang, since kayo lang yung pwedeng actors during the pandemic, ganyan, no? Tapos, so parang, sila na lang din yung sa internet. Spoiler alert by the way. Spoiler alert. Yun nga, may ganong part. Pero, oo. Hanapin niyo yan. Ayun. Pero, I guess, last na lang sa akin, yung parang, not really a question, but a statement, no? Yung, when I was writing my review of Dito at Doon, it was a particularly, parang low point sa pandemic para sa akin. Kasi, I work in the health profession, I'm a doctor. So a lot of my classmates na med school, yung classmates ko sa med school, some of my mentors, they were starting to get sick. And also mga kamag-anak din, no? Mga tito, tita, they were so parang siguro nung pinanood ko to, I was not in a headspace to see this as a romantic movie. So I saw it more as yun nga, gaya nga na sinulat ko, I saw it more as a disaster movie. Na these are two people, they're trying very, very hard to survive this. And they're doing the best they can. Pero sometimes yung parang instinct towards survival is more pressing to them, no? Kumpara sa whatever they feel with each other. Kaya ang hirap talaga mag-form ng connections minsan if you're dealing with trauma na shared together. Yun lang. So, ayan, Ses, ikaw naman, may mga questions tayo from the other club members. Kasi kung buong Third World Cinema Club nandito, siguro punong-puno na tong Zoom na to. Baka 2 pages na yung Zoom na. Medyo mahihirapan po ba? Ayan. Tig-isa per guest. Tig-isa per guest. Yun yung one rep per guest. Ganon. Sorry sa internet po, parang feeling ko siya fluctuate. Pero ako since kilala na ako nila Janine, nila Jace and Dave. Ang question ko naman is, and ni Christine and Alex, ang question ko naman is for Victor and Yesh. So, kasi, I think, John, you would also agree na parang sila yung nag-set ng tone na medyo very, almost na to on the verge of drama. Tapos parang, sila yung medyo nagpa-light it. Especially during this one scene na parang, hindi ko masabi, no? So yun, PG-13 lang ba tayo? Parang ganon, diba? Kasi parang, hindi naman, pero yun. So kayo guys, like, can you tell us or share with us your experience, like, on the set, tapos parang when you read the script, then, yun.
Si Victor. Ano? Si Yesh po, alam yung answer. Si Victor po. So, Ay, yun baka nga. si- Kunyari, huwag kayong kabahan. As in, ano lang to. Normal lang na usapan. Yes. Ganon. Okay. Oo, ganito kunwari, talaga I kami think kapag si Yesh kasi. mag-interview turuan. Turuan Siya kami. po. Okay. Diba, mabilis naman maging comfortable kasi si Janine nga naka-work ko na before sa Elise. Tsaka kaibigan siya ng utol ko, so nakilala ko na siya before. Si Yesh, nag-bonding kami agad kasi pagdating namin naalala mo yun, Yesh? Kasi sinundo kami ng van, tapos pagdating namin doon, yung key namin ayaw gumana, tulog na lahat. So parang doon kami na-testing yung ano namin. Yung chemistry. Yung paano kami makakatulog. Yun. Kasi parang alas 6 pala noon, tapos taping na ng Wow. So parang anong gagawin natin, Yesh? Just nagbiro ako. Parang simula to ng horror film. Natakot si Yesh, sumandal sa pader. Sabi ko, uy, hindi ko alam na matatakotin ka. I didn't mean it. Ganun na. So, ayun. Tapos, yun nga, since nasa bubble naman, pagpasok ko sa waiting area, andun na si JC, nagkukwentuhan na. So, kumbaga off-cam, ganun din naman na light yung usapan, tapos tawa lang ng tawa. So, madaling dalin sa eksena. Lalo na si Yesh, parang minsan, papanoorin mo na lang siya magkwento, nakakatuwa. Pagka hindi nagtitake. So, ayun. Naglalakad lang si Yesh, nakakatawa na. Animated kasi siya magkwento Kaya. Ayun. Yun. Alam mo, ang galing. Ang ganda na sinabi ni Victor. Totoo yun. Namobya ka lang Hindi parang, oo, totoo yun. Yung nangyari sa amin ni Victor. Actually, unang pagkikita namin, kasi siya yung unang sinundo sa van Tapos, sumunod ako. Parang parehas kasi kami, feeling ko parang parehas kami hindi morning person. Siyempre, alas 3 ako sinundo. Anong oras siya sinundo? So parang alam mo yun, hello, ganyan. Tapos doon lang kami nag-banding talaga nung hindi kami makapasok sa kwarto. Tapos nangatok kami ng mga kwarto. Tapos iniisip pa namin na yung tinuluyan namin ay ang tawag dito, sila lang ba tayo lang ba ang nandito or may ibang tao? So, syempre, tinitingnan namin yung labas ng pinto. Ay, di ba parang ang kinatok natin yung maraming sapatos? So sabi namin, ay rubber shoes, baka prod to. Tumatok kami, but hindi na namin alam sa ganyan nangatok kami. Tapos doon na nag-start yun nga, tinakot niya ako, tapos pinabukasan, kwentuhan, ganyan. Sobrang saya lang din nung prod kasi alam mo yon, ang gaan kasama katrabaho ng lahat ng tao. Tapos yun na nga, tama din sabi ni Victor na pagpunta namin ng set, ayan na, si Janine, saka si JC, kukwentuhan na. Kasi nasa iisang room lang din kami, yung mga actors, doon kami mini-makeupan. Pero may social distancing, syempre, sinusunod namin yung protocol. So yung makeup, umiikot yan. So kami, sismisan, nagtuthrow lines, yun yung banding namin. Tapos after nun, may banding pa kami sumunod after ng shoot. Kain kami ng marami, tapos juice. Mahilig kami sa mga juice. Inuman ng juice and water. Inuman ng juice, ganyan ng water. So yun yung actually dun talaga na-build. Kaya mukhang parang, alam mo yun, parang matagal na kami magkakakilala. Yun. Ano yun yung kwento, no? So yun siya. Ganun yung nangyari. Ay, namiss ko to. Namiss ko kayo, guys. Mahihain talaga yan si Yesh Sobrang ko mahihain, promise. Mag-reenact tayo mamaya, dito at doon to. Ayan, 2 dito, 2 doon. Pero Zoom version na. As in Zoom version na. Ano na siya. Computer screen aesthetic. Ayun, okay. Ayun, Ses, go. Ayun. So, for JC and Janine din, although nag-work na kayo before sa Babayad ka rin, ganyan. Could you share with us na rin yun during your scene sa Babayad ka rin, tsaka dito, like, nagkaroon ba kayo ng differences or any challenges or anything that you'd like to share na parang yung strategy niyo just to make the roles work? Although may scenes ba sila together, Ses? Parang, kasi di ba si JC yung police na umano kay Oo, yun, Elijah. exactly. Parang
Parang did you ever meet nung production? Uy, si Ses di pa Ay, oo nga. napapanood. Ay, napanood ko na siya! Oo nga! Oh no! Okay lang. Charot. Hindi, napanood ko na siya! Oo, how was your connection to the baril? Ganun na lang. Transference of energy. Yun yung connection, no? JC Santos Baril, Janine. Pero, ayun, since never kayo nagkita pala sa babae. Never. Oh, it was So, a different dito, day. since It was a different day nung na shoot ako. Ay kami ni Elijah. So actually nung time na in-offer sa akin yung babae at baril. Hindi ko alam na si Janine. Kasi ang sa akin ni Ray Red nun parang kailangan lang niya ng isang actor na kayang magdala ng parang yun yung proposal niya. Kaya magdala ng isang eksena na ganung kabigat. So, ayun, sabi ko, I volunteer. So, yun, kasi hindi ko alam si Janine. So, naging na lang, para, bonus na lang na parang, okay, ayos. Actually, nagkatrabaho na kami ni Janine. Pero, hindi pa namin pwedeng i-disclose. Before, sa isang scene. Doon kami na magkasama talaga. Pero, ang, namin, parang, ang role namin, magkaibang world kami. Parang ganon. Tapos nagsama lang kami. Parang good friends lang kami dito. So, ang nagpatindi ng bonding namin talaga is actually confidence-wise, okay na ako kay Janine nung time na gagawin na yun dito at doon. Tapos lumalim na lang yung pagsasama tsaka yung lumalim na lang yung chemistry siguro, yung relationship nung magkasama na kami dito sa dito at doon. Kasi parang tinatry mo nang internalize yung character and bubuhayin na. So, nandun na kami dun sa talagang actual na tinatanong na talaga namin yung isa't isa kung parang na talaga kaming nagkikwentuhan na. Actually, parang yung kwentuhan namin sa dito at doon, halos may mga 10 minutes na eksena na talagang walang script. Ganon. So, yeah. Ad-lib, no? Oh, ad-liban lang kami. May ad-liban part. Oh. Yun. So, na-enjoy din namin na binigyan kami ng Direct JP nung freedom na yun na kung ano-ano lang sabi namin. Ayun. Ses, may tanong sa atin yung isa nating kapwa-member, si Jim, no? Disclaimer lang po, hindi po kami ang pinanggagaling, pero marami siyang showbiz na tanong eh. No, tama ba? Yes. Ayan. Ikaw muna. Kasi i-revise ko na lang. Nahihiya po kami. Kasi kami showbiz people. Pero okay lang naman, syempre. This is still a very valid question din naman. So, unahin natin si JC. So, para kay JC daw. X ka na sa calendar ko every year. Hindi ko na naman siya. Ganyan. Pero panoorin ko naman. Ayun. So, most of your critics have criticized or napansin nila na yung characters na pinaportray mo ay may pagka-soft boy. So, was it your intention daw to portray the role? Although, hindi naman lahat ng roles na talaga ay like that. Was it sometimes your intention to accept or sort of like portray roles like that? Or binabase mo din talaga yung pagtanggap ko ba ng script based on the material? Well, so tama ka naman doon sa actually sa TV, lagi naman ako masama. Sa pelikula, laging alam mo 'yun, laging kung hindi mo alam kung mabait o ano. So, the soft boy, I think nagkakataon lang. Kasi depende rin sa mga gusto kong makatrabahong director. Ang huli kong na soft boy na role ay yung kay Denise O'Hara. Tayo muna habang hindi pa tayo. Tapos nagsunod-sunod na lang eh. Parang siguro baka nagkakataon lang talaga na merong ganyang role. Kasi bihira lang din yung mga offers tulad nung sa Babae at Baril eh. Kasi may mga ibang director talaga na hindi ako nakikita siguro sa ibang role na gano'n. Tapos may iba na nakikita naman ako sa gano'n. So usually mga nakakasama ko sa theater na nagiging director na
na ngayon sa pelikula, sila yung nakakakita nung kaya ko pang mga gawin, parang gano'n. Parang sige, bigay mo kay JCN, usually mga gunggong, yung mga mga gunggong character. Yung mga actually yung nakakainggit sa mga ganyan magagandang role si Joros Gamboa eh. Lagi siya nakakasilat ng mga kakaibang characters eh. So, pero well, kung ano lang naman ang ibigay sa akin ng panahon eh, okay lang naman din ako kahit ano. I mean, I'm still willing to give it always 100 and 200% every time. Yan. Gusto yata itanong ni Ses sa'yo, yung, ewan ko kung natanong niya sa inyo before dun sa TBE, kung yung tungkol sa open, natanong mo ba Ses? Oo. Favorite roll down niya yun, yung nasa open ka. Oo, yun talaga yung parang, kulang lang pati yung TV, sinira ko na. Best villain of 2019. Ang shady kasi nung character na yun. Yun. So, yung next naman, I think, for Janine, maganda naman tong, I love this question. So, actually dito, ilang beses na namin yung so, yun nga, yung Elise. We love Elise kasi parang ilang beses na namin siya ni-review dito sa podcast. Kasi, kumbaga, ito yung parang breakout role mo. Kumbaga. So, since nakasama mo rin si Victor Anastasio doon, nalito siya naman yung next na about his work. Can you share us the different approach you made for your characters, Babayan Taril, Elise, tsaka sa Lito? Yung approach. Parang they're also different. Pag nag-aaral ako ng character, nag-iisip ako ng isang bagay or vibe or something na pwede kong ma-compare dun sa character na yon na pag medyo nalilito ako, babalik lang ako doon. And for Elise, it was sunshine. Kasi si Elise parang siya yung tipong babae na pag pumasok sa isang kwarto, yung parang siya yung center of attention. Tapos kahit anong mangyari, parang laban lang siya. Yung very, very sunshine yung vibe. Si babae naman, syempre yung vibe niya baril talaga. Yung parang napuno na, wala na siyang choice kundi lumaban or pumutok. Si Len, medyo nahirapan ako actually mag-isip ng isang thing for her. And hindi ko maalala kung ano yung thing na yun ngayon. Wala yung notebook ko. Ano nga ba yung thing ni Len? I can't remember. Pero nahirapan ako kay Len kasi medyo din siya. Ang mas ginawa kong basehan sa kanya is yung mga kabarkada ko. And yung mga kabarkada ko na yun yung nakita ko na ganun magsasalita si Len. Tapos no boyfriend since birth. Tapos matropa. So, for me, sobrang magkaiba yung tatlong yun. Yung tatlong characters na yun. Pero, can I just go back to yung sinabi ni John kanina? Sobrang favorite din kasi namin ni JC i-shoot yung teleserye scene. And sobrang na-enjoy ko yun. And I don't think na kaya kami na rin yung ginamit is dahil wala nang ibang magamit. Kasi tinanong ko din si Direk JP tsaka si JC nung, Direk, paki-explain mo nga sa akin kung bakit kami nasa teleseries. Tapos si JC yung sumagot ng magandang sagot na parang, kasi yun yung binivisualize nila na parang hinahanap niya sa buhay niya na hindi niya ma-achieve. Tama ba ako, Alex? Siya, Christine? Kasi favorite ko din tong tanong. Actually, may shades ng gano'n nung gino-conceptualize namin siya. Pinaalam namin yun kasi supposedly 2 beses yan lalabas. Parang magiging device yung TV to mirror what Len feels. Mm-hmm. Kaso yun nga, hindi na inalaw yung pangalawang teleserye, Char. Actually nag-work siya sa akin na hindi na susunod. Kasi 'di ba emotionally nung time na hindi sila magkasundo, na alam niya parang, di ba nag-away sila, tapos makikita niya yung teleserye ngayon. Tapos hindi siya sure kung galit siya kay Cabs. Tapos nung galit na siya kay Cabs, ibang tao na yung lumabas. If that makes sense. Si JM De Guzman.
Kabala yung ini-expect. Wala na ako sa isip niya. Kumbaga, wala na ako sa TV inside her head. Yeah. So, Ayun. So, yes. ikaw. Go. Ay, pasintabi lang, shout out kay Tristan kasi dun sa Elise, silang dalawa ni Princess yung nagdedebate kasi yung proponent ng Elise, si Princess, kasi Tristan, pero medyo hindi siya dun sa film. So sila dun sa group chat namin, sa GC namin ganun, sila yung nagtatalo, parang Oo. Kasi parang Totoo I think nagkaroon ng issue dati na si Elise parang may sa yung may ganun-ganun. the view of the female form. Parang, may ano? May ano? Female, Male gaze. yung May male view ng male babae gaze, sa sin. Female yung male gaze. gaze yan. Mm-mm. Oo, parang male gazing daw. So ako, sa akin, nag-work siya, hindi as male gaze, na mas nag-work siya sa akin na parang si Elise, she can stand on her own, ganyan. Hanggang sa yung debate namin ni Tristan, napadpad sa, so pag naka-miniskirt ako, it's for you, ginagano ko na siya. Ginagano ko. No, I'm not saying that. Sabi niya, hindi, kasi parang sinasabi mo, nag-lipstick ako para sa'yo, gano'n. Wow, For you, sabi ko, it's for me, gano'n. I'm wearing the lipstick, not you, gano'n. May So, isa yun yung, so, may isa kaming episode, pakinggan nyo na lang sa Spotify. Ganun. Yung April Fool's episode namin na na-resolve yun. Tapos may special guests kami doon. So, kahit yung first like 5 minutes lang ng episode na yun, pakinggan nyo na lang. So, Sige. ano yung resolution ng debate na yun. Pero, ayun. Siguro ako naman yung, gusto mo ako magtanong, Ses? Or ikaw na? Ikaw. Sige. Para kay GC ulit, yung question na to is again galing kay Jim, isa namin member. Sabi daw, you mentioned na yung dream role mo daw is Hamlet. So, sino yung actor, whether in film, TV, or movies, na pinaka-ina-admire mo, pwedeng Hollywood, foreign, or local? If you have heard of Andrew Scott, he's a British actor. Yeah. So, hanggang ngayon, inaaral ko yung works niya. So, medyo namimirata ako ngayon ng mga ginagawa niya. Even for the theater. kasi ang galing kasi ng inaaral ko siya as a person actually. Iba talaga siya. Every time na may bago siya, it's super unpredictable na parang wala na sa psychological. Parang it doesn't make sense psychologically pero nag-make sense siya sa screen. May mga ganun siyang ginagawa. Yeah. Na ako, parang sabi ko, sana gusto ko maging ganun. Yung gusto kong yung parang yung baga sa niya, meron na siyang 5 steps reaction. Parang meron na siyang nakabalang 20 steps na reaction every time na may gagawin sa kanya. Parang ganun. Ganun na siya ka-ready, ganun siya ka-talino, ganun siya ka-nerd. Yeah, tapos the way he uses his voice, nandun ako sa the way he uses his voice, tapos sobrang gamay niya ang speech at ang yung English niya. So, he can really talk fast and kaya niyang mag-relay ng message ng kahit sa sobrang bilis na yan. I don't know if you have seen Black Mirror episode of him. Meron siyang isang episode doon na may kinidnap siya sa isang company. Mm-hmm. Tapos he was talking about na parang, you guys, you kids, sabi niya na gano'n, you're all in the screen. As in, nag-monologue siya about it. Tapos, nung natapos yung monologue, sabi ko, hala, paano yun? Season 5 to, no? Season 5 ng Black Mirror. I guess, yeah. So, I'm following his career right now. Nandun ako sa kanya. Kasi ngayon, ang huli ko napanood sa kanya is nasa HBO na siya ngayon sa His Dark Materials. Yeah. Stalker na ako. Meron akong, may something ako kanina dun sa casting siguro kay Direk. Yeah. I think, may something ako kung magiging 23 years old to or 21 years old. Parang parang for me kasi perfect yung age nung characters ngayon. Dun sa crisis na nangyayari sa paligid nila. So I think dahil like 'di ba I think meron ako for me nung time na 29 to 32 ako.
meron akong crisis na parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. So, I think nangyayari yun before 30s eh. Yung parang, uy, magti-30 na ako, ano nang gagawin ko? Ano nang plano? Anong mangyayari sa akin? Tapos may pandemya. So, I think yung magiging problem ng 21 to 23 years old, mag-iiba. Iba kaysa sa 30s. Di ba? I think so mas pinalalim nung edad, I think, ngayon. Sorry. Mas pinalalim ng edad yung pelikula. Kasi nandun na kami sa point na parang posibleng nasa nesting age na kami, di ba? Posibleng may asawa na ako ngayon, may anak na ako ngayon, pero nandito kami nagtatrabaho at nag-aaral pa rin ako. Or, alam mo yun. So, universal, I think, yung ganung state nila, yung problem nila. Tapos biglang may parang bagyong dumating pandemya, tapos hindi mo na alam kung anong gagawin mo, stuck ka na ulit. Ganon. Interesting, no? Kasi Napagdagan pa siya. oo. View ko din siya in terms doon sa the other works ni Direct JP. Kasi I'm Drunk, I Love You was also a coming of age film, di ba? These two people were graduating, they were moving on with their lives na unfortunately hindi compatible doon sa direction ng buhay nila yung to be with each other. And yung isa naman, yung sakaling hindi maging tayo. Tama ba? Sakaling maging tayo. Sakaling maging tayo, yun, tama. Di ba? There were these two people na, again, may biglang may shock to their lives. Yung isa, parang may pregnancy scare. And then, there's this parang subplot na they might be moving out of Baguio. Na, yun, para, in fairness, doon sa mga films talaga ni Direct GP, they're at this crossroads, no? Of their lives. And it really depends on yung mga people na na-encounter mo every day. That's how they adapt, kumbaga. That's how they move on with their lives. Yeah. And I guess yung question ni Jim, we can apply it to the other actors din. Yan, Victor, Janine, and Yesh. Ako may question. Wait lang, before you ask Sige. the question. To add dun sa sinabi ni JC, actually, ayun, I think kayong apat at some point naging supporting actors, diba? So, supporting actors. Katulad ni Andrew Scott, kasi sobrang ang galing niya maging supporting actor. So, I guess for Yesh and Victor, si Victor muna. So, medyo gusto ko i-dissect yung utak ni Victor. Kasi comedy is a really, really tough job, tough thing to handle. So, maliban sa comedy, like, are there other genres na gusto mong explore? Tapos, yun, parang may challenges ba or may na-encounter ka bang like tough decisions na parang tinipecast ka na naman as the funny guy? Could you share with us yung paghihirap mo bilang si Victor ng stasyo? Honestly, mas nata-typecast ako as O-shopping eh. Yun yung... O-shopping? Ay, yung shopping, Oo. Yun talaga eh. Yun actually, bebenta ka pa rin. Oo, so kaya nung binigyan ako ng roles ng Elise and ito, na-enjoy ko talaga kasi ang tagal ko na rin nag-stand-up comedy. So hinahanap-hanap ko talaga yung ganun. And then, totoo, nakakakaba pag ikaw yung comic relief. Kaya masaya rin na kasama ko si Yesh sa eksena kasi, di ba, parang may batuhan kayo. Kasi pag ikaw yung comic relief, mabigat siya trabaho. Kaya pagka, hindi naman mabigat, pwede ulitin yung sagot. Rewind. Pwede ba? Ulit eh. Ngayon ka lang ba na on the spot? Nawala ako on the way. Alam mo, hindi ka kasali, no? Oo. Kasali ka. Parang gumagalaw yung bibig ko na si Uto ko parang, ha? Pero since second film pa lang, hindi ko pa naman masasabi na typecast. So far, na-enjoy ko pa talaga yung gantong roles. Ang biro ko nga kay Direct JP tsaka sa TBA, yung sundot-sundot roles. Yun yung na-enjoy ko. Bakit sundot-sundot? Yung parang may ganyan sinabi mo kanina, like may scene, try lang i-lighten ng characters mo and then yun, balik na sa tent. Ay, para manggugulo ka na sa set.
Oh, in the future, may mga genre ba na gusto i-explore? Definitely. Pero ngayon talaga, genuinely na-i-enjoy ko pa yung sundot-sundot roles kasi parang pinapanood mo rin yung yung acting parang ma-amaze ka rin. Yun ang maganda sa support. Parang pinapanood mo yung eksenang nangyayari tapos parang madadala ka sa eksena. So react lang which is yun. Dali. Over. Actually, ganyan ako pag nanonood ng mga magagaling na support. Pag sinusuportahan ko yung mga bida, tapos magagaling sila. Tapos nanonood talaga ako. Tapos, diba? Linya ko nga ulit. Tapos nahuli ako ng director, nanood ka. Parang galit na yata sila. Nag-aaway na yata talaga ng dalawang to. Masyado na intense. Ayun. Kumbaga para sa games lang yung pipindutin mo tapos biglang papasok na. Tapos aalis din sila No? Pero dun sa last scene, Ayun, I think same din siya sa amin. Ay. Sorry, go. Ay, Go. Sasabihin ko lang kasi dun sa second to the last scene, yung nag-emote na si Lenta, si Mark, tsaka si Jo, nag-uusap sa harap ni Len. Sila na yung nanonood sa kanilang dalawa. Nahirap na si Janine mag-focus. Sobra akong natatawa talaga. Tapos adlib lang nila lahat yun. So, di ko din alam yung sasabihin nila. Tapos, grabe. Ang hirap. Ayun. So, So, yun. So, yung tanong ko naman kay Yesh, which is I think same sa magiging question ni Kim. Since kasama ka sa gaya sa pelikula, takot ka ba na ma-typecast as the supportive character or parang best friend ng bida or confidant? Yun. And if ever, anong klaseng genres gusto mo i-explore? Wala siya. Wala si tumakas. Sumundot Tama naman yung tanong ko. Di niya gusto yung Di niya gusto yung tanong. Di niya gusto yung tanong. Walk out. Sinusumpa ako kasi. Di niya gusto yung tanong. Music ako dun Baka sinuot yung baka sinuot yung isang Huwag ka na magalit. Ano ba yan? Ako lang ba yung nakala? O nag-brown? Hindi nag-brown out! Kala namin nag-walk out ka Ayaw na niya! Oh my goodness! Lagi na lang itong nangyayari sa akin. Kinabahan ako. Girl! Parang na ba ako ng t-shirt? Ganon, gagayahin ko na rin ko. Anong nangyayari? Sorry na. Ulitin. Okay, game. Ano ulit yung tanong mo? Okay, repeat. So, ayun, takot ka wala na naman. Ayun. Okay na. Dito ako. Okay, so, ayun, parang takot ka ba or so far, takot ka daw ba na ma-typecast as yung confidant or best friend, ganyan. And if ever, anong klaseng genres gusto mong i-explore na in the future? Ayan, ito sana hindi na ako mawala. Hindi. Well, actually, yung pagiging support, yung best friend, actually maganda rin siyang start kasi actually wala namang masama kung ang mapuntang role sa'yo ay yung best friend or yung support. Alam mo yun, yung nakakatawa ka lang. Yung katulad ng sinasabi ni Victor yung sundot-sundot. Kasi hindi ko naman nilalahat, di ba? Pero karamihan ng mga nagsisimula, doon talaga nag-start. Actually, to answer your question, hindi naman ako natatakot na ma-typecast. Kasi hindi natin masabi, di ba? Malay mo, iba-iba ang i-offer sa akin na role bilang support or kaibigan. O malay mo, takita ko na ng pagiging ang versatility natin sa rin. Pero hindi natin masabi, di ba? Pero okay lang, hindi naman ako natatakot na-typecast. Kasi, alam mo yun, sabi nga nila, there are no small roles, only small actors. So, literal na small actors, di ba? Parang yun yung kasabihan. So, okay lang sa akin kasi I think yung
nasa akin naman yun kung paano ko i-deliver yung character kung paano ko siya iibahin doon sa, alam mo yun, sa mga nauna kong nakuhang character. So, hindi ako natatakot at excited din ako na mag-try din ng, alam mo yun, ng ibang genre. Pero gaya nga ng sinabi ko, kung ano yung gusto kong itry na ibang genre, gusto kong mag-action. Gusto kong Angelina Jolie ako, so balal-balal ganyan. Siguro gulong-gulong. Gusto kong itry yun. Gusto kong makita kung hanggang saan yung kaya ko na, alam mo yun, yung pagod ka na, pero kailangan maanggulong na maganda ka pa. Yung mga ganon. So, yun yung gusto kong itry. Gusto kong itry yung action-action. Saka siguro yung drama, pwede rin naman. Pero mas more on action-action ang gusto kong itry. Diba? Yan! Ako lang yung nawala. Ang probinsyano pa. Ikaw. Ang probinsyana. Kala ko nga nasumpa na. Ang probinsyana. Mga ganyan, mga action-action tayo try natin. Diba? Assess? Wala ako. Okay. Ikaw na dyan. Ayun. Next mong question. The next question is galing kay Jim din to para kay Direct JP, no? So you have directed I'm Drunk I Love You, you directed Guys sa Pelikula, and now dito at doon, at may upcoming ka na sequel for I'm Drunk I Love You. So I'm Drunk I Love You 2. So siguro ang question ni Jim is meron ka bang gustong gawin na movie genre na iba? And meron ka bang upcoming project na gusto mong i-promote? Ganun. Actually, before the pandemic, last year, may iniikot kami na project. Golden yung title. Inspired siya sa story ng mga Golden Gays of Manila. Ayun, as in, inikot namin siya sa Busan, sa Luang Prabang, sa Singapore, ganyan. Tapos, dapat start na kami ng pre-prod ng March. March nga tama, March. Tapos, biglang nag-lockdown. Sabi namin, sige, baka 15 days lang naman yan, 1 month lang, ganyan. So, tinuloy lang namin yung development, pinasa uli sa mga project market, ganyan. Tapos, wala na, 1 year na. So, yun yung talagang, yun yung dinedevelop pa rin namin hanggang ngayon, yung Golden. It's written by Rodi Vera. Produced by TBA Studios din. And yun yung isa sa mga genre na gusto ko talagang ma-explore din ever since. Like, musical, malayo sa mga rom-com na ginagawa ko. So, yun talaga yung I'm really looking forward to that project na magawa. Kasi, baka wala na kaming artista by that time. Joke lang. Grabe. Pero sana, wag naman. Apocalyptic. Ayun. Pero yun yung genre na talagang gusto kong ma-explore. Kasi fan din ako ng mga musicals Tapos yung community din, yung drag community na masaya akong napapanood sila ganyan. Pero ayun, parang nakakatuwa lang na maikwento yun sa mainstream media kasi bibihira din yung nagtatap ng ganong content sa mainstream. So, ayun. Yun. And I guess, yun, no? Cess, do you have any more questions? Wala na. Siguro para dun sa writers na lang din. Like, very short and simple. Like, anong genre naman gusto nyo din? Yeah, what genres do you want to work in the future? Or what kinds of stories? Ano ba? Nagawa na si Alex ng multi-universe. Dito at doon, cinematic universe. Yes. Dito at doon. Uy, pwede pwede. Diba? May dito na may doon, pwede. Yung next, Jan. Oo, Jan. Parang interesting siguro na parang different movies, tapos kunyari si JC at si Janine palagi yung leads, pero they're playing different characters, no? So Gusto ko yun! Ano pala, Janine and JC Cinematic Universe. JJ. Asikasuhin na yan. Wow. Kunyari yung teleserye, Ano parang siya, parang expand, no? Oo.
Oo. Tapos si Victor and Yash, may Oo. sarili din silang cinematic universe. Biglang cameo. Para sa end credits, biglang lalabas. Ganda nun. Oo, diba? Box set siya, box set. So, Ikaw, Christine, anong klase ka? Ay, sorry. Si Alex pala. Alex! Hindi, si Alex, nasabi na ni Alex. Tama ba? Ayun na pala. Okay. Oo. Ay, wait, ano ba? Ako ba? Okay, sige. Genre siguro. Paano ba? Parang gusto ko paano ba? Gusto ko lang tignan kung may papasang horror. Tignan natin kung papasa yun. Pero kung hindi, gusto ko rin naman gumawa ng yung mas drama talaga. Feeling ko parang pag may napaiyak ka na talagang gano'n yung sakit na may visceral na reaction. Feeling ko challenge yun. So, yun. Yun siguro for me. Yan. Christine, Pero Alex, super napaiyak mo yung family ko. Kay ni Christine. Just saying. Naiyak Ano nga naman yung pinaiyak? In fairness ha, in fairness. Hello, shucks. Naiyak. Pakisabi thank you at Nakilaki napaiyak ko kong sila. tao Napaiyak namin sila ni Christine. Mm. Ayan, sorry. Ganun. Okay. Ikaw naman, Christine. Yeah. Actually, may sinusulat ako na like iniikot ko din siya since last year sa mga labs sa ibang bansa. Black comedy. As in, sobrang interested ako na sobrang morbid at bleak yung topic. Pero like, nasusundutan siya ng comedy. Yan. Sundot ba ka mo? Ganda! Yun yung gusto ko. Ganda niya, ma'am. Sama kami ulit. Maganda yung script na yun ni Christine. Ganda. Maganda yung script na yun. Labas na yan. Oo. Ano yun, ma'am, ha? Kumakaway si JC. Available! Nagkakawayan na Lahat lahat. naman po. JC Janine Cinematic Universe na talaga to. Nagkakawayan. Naman may role dyan. Available po. Ganun eh. So, ayan so I guess to close this out, first of all, thank you so much everyone for joining us today. We hope to see you in future projects, no? And I guess yung closing question ko dito is in case parang related do sa may sinabi ako kanina, in case magka dito at doon too, how would you paano nyo gagawin siya and how would you act it out? Yun. May demo ba? Gusto nyo ba mag-demo? Kunyari dito at doon too. Tapos parang gamitin nyo na lang. Yan, may director naman tayo. Gamitin natin. Gamitin nyo kaming cast. I think kung magkakaroon ng dito at doon na pangalawa, I think makaka-move on na si Len. Ayun. Iba na yung niya. Iba. So parang yung scene na patapos parang kunyari parang nagkita ulit kayo through work kasi di ba parang side yata hindi, nagtuturo si Janine, di ba? Tapos parang hi po, ako po yung bagong Ako naisip ko tama yun, parang feeling ko si Len naka-move on na. Tapos si Kaloy, babalik siya kasi feeling niya the one that got away niya si Len. Oh, pwede. Gusto niyo ba? Or pwede rin parang before sunset after 10 years. Pwede, no? Puti-puti yung buhok. 43 na. Tagal. Doon na talaga. Tapos set sa Cebu. Set sa Cebu. Set sa Cebu. Tapos si Len, kunwari friendly sila. Still at one point, mag-breakdown siya na parang, bakit ka sumakay ng Gano'n. Plano. Magkaka-nervous breakdown siya in the middle of fun content. Ayun. Pwede, no? Pwede. Ayan. Daming possibilities eh. Conceptualize niyo na, guys. Naging crossover sa babae at baril cinematic universe na parang
Bakit mo ko iniwan? May baril na. May baril. Talaga. Tama ba? Kinuha niya doon sa river yung baril ulit. Di ba tinapon niya? Kinuha niya ulit. Sinisid. Lalabas si Elijah Canlas. Lumabas. Para zombie. Naging zombie film. Si Yesh, ano ginagawa mo dito? Gagan siya kay Elijah. Bumalik ka nga doon sa Tapos si Victor, di ba ikaw yung pumili ng kaldero? Nag-cross talaga yun. Umorder ka last week Joke lang. Ayun. So yun po, I guess we're gonna wrap things up. Yeah. Thank you rin po sa aming 5 continuous listeners yan, and viewers. Dalawang Noel. Oo. Hi! Hello! Hello. Hi guys. Sila ang aming avid listeners. Kasama na si Nick. Nick, mag-hello ka sa comments. Ganon. Si Nick yung pang third. So guys, hatid sa inyo ng TBA Studios at WASD Films, no? Dito at doon sa direksyon ni Direk JP Habak. So palabas na ngayon sa buong Pilipinas. Worldwide ba or Pilipinas lang? May ano ba? May special thingy, but it's still showing dito sa basta Philippines. Yes. Pero magiging available na siya globally May 1 na. Yeah. So yung platforms available to ay KTX, Cinema 76 at Home, i1TFC, Ticket to Me, tsaka Upstream. Ako personally sa Upstream ko pinanood to. Kasi pwede mong i-credit sa phone mo eh. Naka-load lang ako tapos bawas load lang. Oh. Yun. So, thank you John sa sa write-up. Salamat. Thank you din. Sobrang gusto ko yung description na disaster movie. Sobra. Sobrang ganda. Yes. Please visit my blog. Teka, natin. Ayan. So yun. So thank you po ulit sa pag-attend and for the watchers and listeners out there. Ayun. Thank you po. Thank you. And thank you guys. Thank you. Dagdag lang guys. Para sa lahat ng kababayan natin abroad. Yun. So sabi nga 'di ba international, mapapanood niyo yun dito at doon starting May 1 via TBA Play. So doon lang niyo na mapapanood if you're outside the Philippines. So follow niyo na lang yung TBA Play Facebook page for more details. Ayun. Yun. And shout out din sa shout out to all of you fans out there, mga Janine fans, GC fans. Hello guys. May kwento kayo. May kwento ako tungkol kay GC pero mamaya nila after na lang ng stream. Hala. May kwento ako. Kaya atraso ako. Hindi. Pero ayun guys. Third World Cinema Club until the next episode. Bye guys and thank you very much for Thank you everyone. Thank you. So much. Thank you. So much. Thank you. Thank you.